So dito tayo, mga kababayan, kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. 'Di ba? Ken, parang si Guanzon. Parang tanga, 'di ba? Minsan nagka-wheelchair, minsan hindi. So ito mga kababayan, dito tayo kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Nako, ito na nga. Mga kababayan, si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada, sa madaling salita, magpapasko kaya sila sa kulungan? Magpapasko na kaya sila sa kulungan? Mga kababayan, kasi bakit po? Ito po kasi yan sa balita, mga kababayan. Inirekomenda na kasuhan ng ICI, no, si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at iba pa, no? So ito po mga kababayan. Bubuksan ko lang po. Actually, mga kababayan, hindi ko wait. Nakapatay pala yung ano ko dito. Wi-Fi ko dito. So, buksan ko lang mga kababayan yung ating Wi-Fi. Kasi nakapatay hindi siya naka-open dito. So, ito, gagamit tayo ng Wi-Fi. So, ito na. Bukas na tayo ng YouTube. Tapos, hanapin natin. No? Ito. Ito na, mga kababayan. Ano ba to? Bakit may tugtog ng ano? Ito po UNTV mga kababayan. Sa UNTV po ito. Na kung saan ay nagpasa na po ang ICI or nagre-recommend na ang ICI na pakakasuhan na po, no? Si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva, si Saldico at iba pa, mga kababayan. Wait lang po nawala. Bakit nawala dito? Yung about kay Jinggoy at kay wala, DZMM na lang tayo mga kababayan. DZMM. Ito po mga kababayan ay kasong administratibo, ito po mga kababayan. Ayan na po. Taga ICI po yan. Ayan na, ipakita ko munang video sa inyo. ICI po yan. Good morning to all of you. Magandang umaga sa inyo lahat. Today, October 29, 2025, we are already 44 days old. So, pinakita ko lang yon na video mga kababayan, na ganun po ang nagsalita. So, ito po siya. Sa ibang balita, Ombudsman tinanggap na ang pangalawang rekomendasyon ng ICI kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naritong kumpirmado, siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Ayan na. Na-turn over at the Office of the Ombudsman, the Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres Reyes Jr. ang interim report at ikalawang rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso laban sa dalawang senador at ilang kongresista kaugnay na maanumalyang flood control project. Sa bagong rekomendasyon nila sa Ombudsman, pinakakatuhan ng direct o indirect bribery, corruption at plunder sina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, resign of Bicol Representative Saldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating COA Commissioner Mario Lipana at dating Representative Liz Cahayon Uy. Batay sa mga ebidensya at testimonya ng dating mga DPWH Bulacan engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, na ipagsabuatan sa kanila ang mga nabanggit na mambabatas bilang mga proponent sa mga proyekto na itinama sa National Expenditure Program at General Appropriations Act. Kinatayang 20 hanggang 30% ang halaga ng proyekto ang umanay naging komisyon ng mga mambabatas sa tinawag ni Reyes na Systematic Kickback Scheme. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control
projects into the National Expenditure Program. Patay. And the House General Appropriations Bill, also called SGAB, and the General Appropriations Act, or GAA, in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. Ang mga kickback ay dinaan umano sa mga DPWH engineer at mga kontratista. Sinabi pa ni Reyes na patunay ang inirekomendang mga kaso sa ombudsman na walang sinasanto ang ICI at tapat ito sa mandato nilang panagutin ang mga sangkot sa mga anomalyang flood control project. At Kita ninyo, mga kababayan? Ayun na nga. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi safe si Jinggoy. Hindi rin safe si Ediwaw. Hindi rin safe si Joel. So, sa madaling salita, mga kababayan, naku po, kung naalala ninyo, mga kababayan, yung kulungan pa naman sa Quezon City. Yung kulungan... something blue, sabi ni Hart. Yung kulungan, ito po, kulungan. Pinakita ni John Vic Remulla. Alam, mga kababayan, ito po yun, no? Ayan po yung kulungan nila. Shower, at least na may running water. Ang Disyembre ko ay malungkot. Hindi ko po alam ang nasa loob. Kaya po ay 80 sila dyan sa kulungan. Ang Disyembre ay malungkot. Magsama sila sa loob. Sumasayaw pa sila. Nag-video-video pa. Selfie now, kulong later. Kita nyo si John Vic at saka si nakulong pala siya. Magbingbangan na sila. Magbibingbangan na sila. Si Joel, si Jinggoy, si Saldico, si Bryce, si Henry. Naku, sino kayang mabeta ni Jinggoy dun sa loob? Siguro si Bryce kasi medyo bata-bata. Hindi naman po pwedeng si Henry doon, mataba. Siyempre, hindi bet ni Jinggoy yun. Siyempre, ay naku, hindi naman po pwede. Kung kay Joel, okay lang kasi medyo bagets-bagets pa Pero kung si Bryce, ako go for Bryce. Diba? Diba, Sister Jing? Sister Jing, kung ako papipiliin, piliin ko si Bryce. Kasi medyo, diba? Nako, si Bryce! Mataba nung nasa labas. Papayat yan doon sa loob. Nako, araw-arawin ni Jingga yan. Ang Pasko ko'y malungkot. Alam niyo, kung gusto niyo po silang bisitahin, magdala po kayo ng petroleum jelly or di kaya Vaseline or di kaya used oil, 'di ba? Naku, magbingbangan talaga yan sila dyan sa loob. Kasi si Bryce medyo yummy-yummy, di ba? Naku, nabalitaan ko pa naman. Yung jowa ni Cherry White, binilhan daw ng kotse. Yung jowa ni Cherry White noon, binilhan daw ng kotse ni Jingay. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Yung binilhan ng kotse ni Jingay na inilabas ni Maharlika, jowa pala ni Cherry White noon. Yung may tattoo dito sa leeg. Di ba may jowa si Cherry White na medyo payat? Hindi yung jowa niya na macho dancer, ha? Kasi ngayon may iba siyang jowa na naman Totoo ba yon, Sir Pau Rosimo? Yung jowa ni Cherry White noon, yung may tattoo na payat?
Diyos ko, tignan nga natin si Bryce Hernandez kung anong hitsura niyan. Bryce, ito. Bryce Hernandez. Na makita natin. Bakit si ano ang lumabas? Bryce Hernandez. Ito po. Engineer Bryce Hernandez. Ito na. Lalabas na dito si Bryce. Oh, naku, medyo yummy pa naman si Bryce, oh. Oh, kita nyo naman, naku, nasa mga 30 years old pa lang yata ito. Mga kababayan, no, medyo yummy. 'Di ba? Naku, Bryce. Medyo Chinese pa naman. Ay, jutes. Oo, pag Chinese jutes. Oh, naku, medyo yummy si Bryce. Oh, red lips. Tapos may mga mabigo-bigote pa. Nako! Gustong-gusto pa naman yan ni ano. Oo, yung niririm. Ay, nako, ang sarap-sarap pa naman ang niririm. Ang Pasko ko'y malungkot. Di ba? Iba yung kanta yung ano. Yung kanta ni yung Constantino na Chinito. Di ba? Ano ba yung kanta na yun? Hindi ko alam yun eh. Nakalimutan ko na. Hay nako mga kababayan. Oh, bata-bata pa si Bryce. Siguro si Bryce mga 28 or 30 years old. Correct me if I'm wrong ha. Oh, cute at maamo ang mukha ni Bryce Hernandez. Looks like Chinese nga siya. Di ba, Ma'am Anita? Oh. So, yung mga bit pa naman ni Jingayan. Nako! Diyos ko, Bryce. Yung bayag mo, Bryce, ganyan yan. Na pag sinipsip ni Jingayan, Bryce, lalaw-law yan. Ang Pasko ay malungkot. Ang Pasko ay malungkot. Nako, mag-ingat kayo dyan. At saka napansin ko din itong yung santo. Medyo may pagkaganon din. Totoo ba yun? Napansin nyo may pagkaganyan din si Santo yung wow! Sino ba ang unang naglabas? Sino ba ang unang nagbulgar? Parang ganun din siya, di ba? May pagka something, you know. Ako naaamoy ko. Siyempre, ako pa ba? Hindi ko maaamoy? My God naman, Jewel. Di ba? Naaamoy ko talaga. Halaka, Diyos ko po. Kita nyo na ha, mga kababayan. Naku, makukulong na daw itong si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, Ako Bicol, at saka si Bunuan. Naku, si Bunuan, may sakit pa naman to. Baka ang sino ang tagapagbantay kay Bunuan dun sa loob? May magasunod-sunod, pagiging alalay nito. Diyos ko po.